Paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyong Opong, ating tatalakayin kasama si Director Claudio Yucot, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 5. Director Yucot, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali po at kami po ngayon ay naghahanda para po sa itong darating na bagyong Opong dito sa Kabikulan. RD, bago natin talakayin yung paghahanda ninyo para sa bagyong Opong, kamusta naman po yung Region 5 matapos po manalasa si Super Typhoon Nando pati na yung nagdaang bagyong si Mirasol? Ay, yes sir, hindi po masyado sir naapektuhan ang Bicol kay Nando, ngunit kay Mirasol medyo nahagingan kami ng konti pero wala naman masyadong pinsala. So far po maganda po ang nakaligtas po ang Bicol sa dalawang magkasunod na bagyo. RD, anong mga lugar po sa Rio na napektuhan ng bagyong Nando na napakalakas ng habagat, nagpalakas ng habagat? Actually sir, yung dumaan na Nando ay medyo dinaanan lang po yung Catanduanes. Nag-signal number 1 sa Catanduanes at makulimlim lang ang panahon namin dito sa Bicol. At sa kasagsagan po ng Nando ay nagsiselebrate po ang Kabikulan ng Piña Francia Festival. Natapos po yung Piña Francia Festival na wala po untoward incident at si Nando po ay hindi masyadong nagdulot ng pinsala at hindi po makulimlim lang po ang kalangitan namin sa panahon ni Nando o sa pagdaan ni Nando. Apektado po kami nung panahon nung dumaan si Mirasol, nag-flooding po ang area ng Triangulo dito sa Naga City. At yun lamang po ang epekto ng dalawang magkasunod na bagyo na yun. Ngayong nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility si Opong, no? And by Friday or Saturday, parang Region 5, pati po ang Southern Tagalog po ang posibleng maapektuhan ng lubha. Ano po yung paghahanda ninyo dyan sa Bicol Region at ano po yung mga lugar na tinututukan ninyo at binabantayan ninyo? Yes sir, yun pong Opong sir ay tinutumbok po ang Bicol. Kahapon po nagkandak kami ng pre-disaster risk assessment at napag-alaman nga namin na dito sa either Sorsogon or Albay ang kanyang patak. At sa ngayon po ay naghahanda na kami. Nag-issue po kami ng memorandum number 62 kahapon. Effective po ng alas 5 kahapon, raising our alert status to red alert para po sa aming RDRRMC EOC. At dahil po dyan, yung pong 12 response clusters ay inactivate na namin at sila po naman ay mag-activate ng kanilang mga emergency operation center, 24/7 emergency operation center. Nakapag-conduct na rin kami ng inventory ng aming mga response assets at nakahanda na po ngayon ang mga ito at in-advisean din po namin na yung mga response assets ng mga various agencies ay i-pre-position na sa ating mga kanya-kanyang LGUs at dapat ma-check-in po sila sa mga LGUs kung saan pong LGUs sila nakatutok. Yun naman pong ating mga local DRRM councils ay na-advise na rin natin na mag-prepare na rin sila at mag-conduct ng sarili ng pre-disaster risk assessment. In-advise na rin natin sila na i-declog yung kanilang mga canals na medyo matagal nang hindi nalinisan at putol na rin sila ng mga sanga along the main thoroughfares para po pag dumaan ang bagyo ay wala na masyadong ibabagsak ng mga sanga sa ating mga lansangan. Kahapon din po ay nagkanda kami ng coordination with our LTO
Kasi po sir, pag may weather disturbance dito sa Bicol, itong Port of Macdog ay magkaroon po ng congestion sa ating mga sasakyan galing ng Metro Manila. At ang queuing po ng sasakyan from Macdog up to Daraga Airport ay ganun po kahaba ang queuing. Kaya ang atin pong coordination with LTO is pigilin yung mga sasakyan na galing dyan sa Manila na pumunta dito sa Kabikulan at aabutin sila dito ng tropical cyclone signal number 1 at magkaroon po ng no sailing policy at mas stranded lang po sila dito. Yun pong mga pasahero at mga truckers natin ay wala pong yung pong kahabaan ng Macdog hanggang airport ng Daraga ay medyo madalang po ang kabahayan dyan at kung saan-saan lang po sila magtumugon sa kanilang mga tawag ng kalikasan at baka po ay magdala lamang sila ng sakit dito sa Bicol. Kahapon din sir ay nag-present din ang ating DSWD ng mga pre-positioned relief goods, yung mga family food packs nila sa strategic areas ng Kabikulan. Lalong-lalo na po sa island provinces ng Catanduanes at Masbate. Dahil yan pong mga areas na yan ay may tendency po yan na ma-isolate kung may bagyo. At dapat po ang government services o support natin ay hindi po maantala sa pagbibigay doon sa ating mga kababayan. Sa ngayon sir ay nakaantabay kami, nagmomonitor kami sa kaganapan ng bagyong ito kasi pumasok siya sa ating PAR na tropical storm category at meron siyang malaking potential na magiging ma-elevate to higher category. So yan po ang aming binabantayan ngayon. Ang buong Bicol po ay ready na sa pagdating nitong tropical cyclone Ompong. Yan lang po sir. Maraming salamat po. Ako mukhang handang-handa kayo, RD, no? Pero paano po ninyo tinitiyak ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng national at ng local agency sa panahon ng ganitong kalamidad? Yes sir. Yung pong ating mga response cluster sir ay atin pong in-advise na magpadala sila dito ng kanilang mga focal persons dito po sa EOC ng RDMC. Kasi po sir, yun pong ating national NDRIMC ay meron pong National Interagency Coordinating Committee na itatatag bawat merong weather disturbance. Ito po ay pinangunguluhan mismo ng aming Secretary of National Defense. Yun pong NIACC dyan sa national ay meron po kaming replicated po yan dito sa aming region at meron din po kaming regional NIACC. Yan po sir ay real time na kung ano mang dissemination dyan sa national o dyan sa NDRIMC IECC ay kaagad-agad naming ma-receive dito at kaagad-agad nating may patupad sa baba kung ano mang instruction o advice para sa amin. Ganun po sir kabilis yung ating coordination with the national agencies. Yun pong NIACC sir, i-compose po yan ng response cluster din ng National DRM Council. Yan po ay aming nireplicate dito sa region. So ano mang instruction dyan sa national ay kaagad-agad naming ma-receive dito in real time para po kaagad-agad naming maipatupad sa baba. RD, dahil nakataas na po ang red alert status sa inyo, no? So, paalala nyo na lamang po sa mga kababayan na nasasakupan ninyo at yung paghahanda po na kailangan nilang gawin habang lumalapit po si Opong sa Bicol region. Go ahead po. Yes sir. Inuulit po namin na para po sa ating mga kababayan na sumunod po tayo sa ating mga authorities na pag sinabi ng mag-preemptive evacuation ay gagawin na po natin. Lalong-lalo na po sa mga areas na flood-prone, lahar-prone, storm surge prone at saka landslide prone areas ng ating lugar na ating nasasakupan. Yun po mga residente dyan ay dapat po maimpormahan ng ating mga barangays at dapat po sila ay sumunod sa ating mga
authorities na pag sinabi po na dapat na po silang lumikas, ay huwag na po silang magatubili na lumikas at handa po ang ating gobyerno na sila po ay suportahan doon sa ating mga evacuation centers kung sila po ay nandoon na. Yun pong ating response cluster, sir, yung ating mga response agencies, yung SRR cluster natin ay nakahanda na rin po yung mga sasakyan nila at nakapreposisyon na rin yan sa kanya-kanyang mga lugar na kung saan sila nakatutok para sa preemptively evacuate ng ating mga kababayan. Ayan na yung mga kababayan natin sa Region 5. Narinig nyo si RD, Pakinggan ho ninyo sila, sumunod ho kayo, at huwag matitigas ang ulo. With that, maraming salamat po sa inyong oras. OCD Region 5 Director Claudio Yucot.